Kamusta mga ka-cash drive? Panibagong sahod day na naman, pero bago tayo gumastos, siguraduhin nating mapapakinabangan ng husto ang ating kinita. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang mga hakbang na dapat mong gawin tuwing matatanggap ang sahod mo para siguradong makakapag-ipon ka at hindi mababaon sa utang. Una sa lahat, magpasalamat muna. Maglaan ng ilang minuto para mag-reflect at magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo. Minsan, sa dami ng gastusin, nakakalimutan nating magpasalamat sa anumang meron tayo. Sa ganitong paraan, hindi ka agad-agad mapapagastos dahil nagiging mas mindful ka sa bawat sentimo. Napakadaling gumastos kapag sahod day na. Pero bago ka bumili ng bagong sapatos o gadget, isipin mo muna kung kailangan mo ba talaga ito. Bawasan agad ang paggastos sa mga bagay na hindi kailangan. Tandaan, ang luho ay nagdadala ng sandaling kaligayahan, pero ang pagtitipid ay nagdadala ng pangmatagalang seguridad. Unahin ang mga pangangailangan. Gumawa ng listahan ng mga pangunahing gastusin tulad ng renta, kuryente, tubig, pagkain, at iba pa. Sa ganitong paraan, sigurado kang na-prioritize mo ang mga bagay na talagang mahalaga. Pagkatapos mong may prioritize ang mga gastusin, magtabi ka na agad para sa savings. Hindi ito dapat ang huling hakbang, dapat ito ay kasama sa mga unang aksyon mo. Subukang mag-save ng kahit 10 hanggang 20% ng iyong sahod, at gawin itong automatic kung maaari. Pay yourself first, ikaw ang mas mahalaga kaysa sa kahit anong luho. Kung may utang ka, mahalaga na unahin ang pagbabayad nito. Bayaran ang mga may mataas na interes tulad ng credit card. Ang bawat pagbabayad mo ay hakbang patungo sa pagiging debt-free. Mas magaan ang buhay kapag wala kang iniintinding interes na lumalaki buwan-buwan. Maglaan ng pera para sa emergency fund. Ito ang magsasalba sa iyo sa mga panahon ng hindi inaasahang gastusin, tulad ng pagkakasakit o pagkaaksidente. Dapat may ipon ka na kayang tustusan ang 3 hanggang 6 na buwang gastusin. Maglaan ng pera para sa mga regular na bayarin tulad ng tubig, kuryente, internet, at iba pang serbisyo. Ang pagbabayad on time ay makakaiwas sa late fees at additional charges. Pwede ka rin mag-set ng auto payment para mas maging hassle-free. Huwag kalimutang mag-budget para sa mga pang-araw-araw na gastusin. Mula sa pagkain, pamasahe, at iba pang maliliit na gastos, kapag naplano mo ito ng maayos, hindi ka magugulat kung bakit biglang naubos ang sahod mo. Kung may natira pa sa sahod mo, magandang ideya ang pag-invest. Pwedeng stocks, mutual funds, o mga government savings programs tulad ng Pag-ibig MP2. Tandaan, kahit maliit ang sahod, pwedeng mag-invest basta't tama ang diskarte. Subaybayan mo ang iyong mga gastos. Magandang ugaliin na suriin ang mga pinaggastusan mo sa loob ng isang buwan. Dito mo makikita kung saan napupunta ang pera mo at kung may mga bagay na pwede pang i-adjust. Isipin ang hinaharap habang kumikita ka ngayon. Hindi sapat na ubusin ang sahod para sa mga pangangailangan ngayon lamang, mahalaga rin ang pag-iimpok para sa mga darating na panahon. Magtabi para sa mga retirement funds upang siguraduhin na may sapat na ipon ka kapag tumigil ka na sa pagtatrabaho. Sa pamamagitan ng maagang pagpaplano, makakasiguro ka ng mas komportableng pamumuhay sa iyong pagreretiro. Ang disiplina sa ngayon ay susi sa mas ligtas na bukas. Huwag kalimutang magtabi para sa malalaking gastusin tulad ng bahay, sasakyan, o kahit mga appliances. Maglaan ng hiwalay na fund para dito, para hindi mo nagagalaw ang ibang savings mo. Mas magiging madali ang pag-achieve ng mga big goals mo kung may sapat kang paghahanda. Tandaan, ang maayos na budgeting at disiplina sa pag-iimpok ay susi sa pag-abot ng mga pangarap mo nang walang masyadong alalahanin. Hindi lang pera ang ini-invest natin, pati na rin ang ating kalusugan at kapakanan. Maglaan ng oras at kaunting pera para sa sarili mo, para sa relaxation, self-care, at mental well-being. Ang pagiging financially stable ay walang saysay kung hindi ka naman healthy at masaya.
Sa huli, ang balance sa pagitan ng yaman at kalusugan ang tunay na sukatan ng tagumpay at kasiyahan sa buhay. Huwag kalimutang mag-review ng iyong financial health bawat buwan. Tingnan mo kung may improvements ka ba sa savings, investments, at sa pagbabayad ng utang. Ang regular na review ay makakatulong para mapanatiling maayos ang iyong finances. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong maaksyonan ang anumang financial setbacks bago pa ito lumala. Maglaan ng kaunting pera para makabonding ang pamilya. Hindi kailangang magastos, simpleng kainan o outing lang sapat na. Ang pagpapahalaga sa relasyon ay kasing halaga ng pagpapahalaga sa pera. Tandaan, ang mga alaalang binubuo kasama ang pamilya ay isang yaman na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Para mas maging hassle-free, subukan ng automated transfers para sa savings at mga bills. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang mag-alala pa tuwing sahod day dahil automatic nang naalis ang para sa ipon at bayarin mo. Makakatulong din ito na maiwasan ang temptation na gastusin ang perang dapat para sa future. Hindi lang pera ang dapat mong ini-invest, kundi pati na rin sa sarili mo. Maglaan ng pera para sa mga bagay na magpapaunlad sa iyo, tulad ng edukasyon, online courses, o skills development. Ang sarili mong growth ay isang long-term investment. Kapag patuloy mong ini-invest ang oras at pera sa sarili mo, mas magiging handa ka sa anumang oportunidad na dumating. Mag-set ng financial goals. Ano ba ang gusto mong ma-achieve sa pera mo sa loob ng 3 buwan, 1 taon, o 5 taon? Kapag may klaro kang goals, mas magiging motivated ka na sundin ang paycheck routine na ito. Ang malinaw na mga financial goals ay magsisilbing gabay mo sa bawat hakbang, at magbibigay ng direksyon sa iyong mga desisyon sa paghawak ng pera. Ang pagkakaroon ng disiplina sa paghawak ng pera ay susi sa tagumpay. Tandaan ang sabi ni Warren Buffett, "Do not save what is left after spending, but spend